Uy, tapos mo lang maligo ah. Nakakapagod sa trabaho. Ah, ikotin na naman ako ng boss ko. Dito ka na pala. Ano, kumain ka na ba? Alam ko, gutom ka na. Pinaghain na kita ng pagkain mo kanina. Halika na, kain na tayo. Sige lang, Rachel. Busog pa ako. Kumain na ako kanina sa trabaho eh. Nagpakain yung amo ko. Gawa ng birthday daw nung trabaho ko. Tumawag na pala sa akin yung anak ko. Eh, may sakit na yung lola nila. Alam mo naman, patay na yung asawa ko, di ba? Walang mag-aalaga sa anak ko gawa ng grade 5 na yun. Papaalam sa anak ko na baka kung sakali, pwede siya dito tumira. Pansamantala lang naman. Ano? Di ba ka bibisita lang dito ng anak mo nung nakaraang linggo? Tas ano, dito mo patitirahin? Eh man, hindi nga ako nag-aanak, di ba? Tas ano, bibigyan mo ko ng responsibilidad? Hindi ko pa anak, papalamunin ko? Aalagaan ko? Tigilan mo ko sa desisyon mo yan, ha? Huwag mo ako isama dyan. Eh, Rachel, pansamantala lang naman yun eh. Nakikiusap naman ako kasi naawa ko doon sa anak ko. Wala kasi mag-aasikaso sa kanya kapag papasok siya. Eh, ikaw lang naman yung lalapit ako ngayon eh. Huwag ka mag-alala, aalis din naman yun eh. Siguraduhin mo na pansamantala lang natitira dito yung anak mo, ha? Alam mo yung mga ayaw at gusto ko. Huwag mo ako bigyan ng problema. Tara dito anak, upo ka muna. Kumusta naman lola mo doon? Okay naman ba lola mo? Isang linggo dadalawin natin siya ha. Pero sa ngayon dito ka muna para naman mapagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Sayang kasi matataas yung mga grado mo eh. Pa, pwede po ba kay Tito na lang po ako? Ang sungit po kasi ni Tita Rachel eh. Nak, alam mo naman di ba na buhat nung namatay yung mama mo, ako yung sinisisi ng mga tita mo kung bakit nawala yung mama mo. Kaya sana pumayag ka muna na dito para kahit papano maasikaso kita. Tsaka mabait naman si Tita Rachel mo eh. Mukha lang masungit yun pero maasikaso yun. Dito na lang po muna ako. Sige nak, hintay mo na si Tita Rachel mo ha, namimili lang yun sa palengke. At ako'y gagayak muna para makapagtrabaho ha. GTV, manood ka muna. Sige na. Aba, nandito na pala yung magaling naming bisita. Anong tinutunga-tunga mo sa harap ng TV? Hindi ka bisita dito, kaya kumilos ka. Itong pinamili ko, ayusin mo yan doon sa kusina. Bilisan mo! Magluto ka, ha? Bilis! Kadating lang, pasarap buhay agad. Visit. Bilisan mo kumilos. Ang bagal mo naman kumilos. Kukupad-kupad ka. Yang kilos mo, pang tamad yan. Bilisan mo! Kakainis! Ayaw pa lang, narinig na yung boses ko sa labasan ah. O anak, ako na dyan. Sige na, upo ka na dyan. Ba't kinuha mo? Kinukonsinti ni anak mo eh. Dapat nga kumilos siya ng kanya para matuto yan. Kakainis kayong dalawa. Magsama kayo mag-ama. Kainis. Anak, kumagana na, mabait yung tita mo. Pero pagod lang yun. Kumain ka na ba? Anak, huwag mo intindihin yung sinasabi ng tita mo. Pagod lang yun. Siguro, daming ginawa. Pero huwag ka mag-alala, mabait yan. Nakakapagod, ang dami kong ginawa. Nakakaantok. Hoy, Ayen! Hoy, Ayen, gumising ka nga dyan! Tutulog-tulog ka. Gumising ka dyan. Bilisan mo. Ang dumi ng kwarto, tingnan mo. Oh, nandito pa yung pinagkain naman si Chirya. Gumising ka. Bilisan mo. Bilisan mo! Ito mga damit, pagtitiklopin mo yan. Pati yung pinaghubaran ng tatay mo.
Ayan, tiklopin mo yan. Mga damit ng tatay mo. Bilisan mo! Uy! Kumilos ka! Bilisan mo! Tumayo ka dyan! Bilisan mo! Sorry po, tita. Nakatulog po ako. Ang dami ko po kasing ginawa eh. Ano? Ha? Nagre-reklamo ka na? Tandaan mo, simula na sumampa ka dito. Pati kami ng tatay mo nagugulo na dahil sa'yo. Bilisan mo! Tiklopin mo yan! Ano? Nakaalis na ako lahat-lahat, hindi ka pa rin tapos sa ginagawa mo? Ha? Di ba sabi ko sa'yo, tiklopin mo itong mga damit ng tatay mo? Mamaya ito, asikasuhin mo ito mamaya, ha? Ha? Pag hindi mo natapos yan, hindi ka kakain mamaya. Anong iniiyak-iyak mo? Inuna mo pa yung kadramahan mo? Ha? Bilisan mo! Oh, anak, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Asan ang tita Rachel mo? Ako nga dyan. Umiiyak ka ba? Ba't ka umiiyak? Tita Rachel mo na naman ang may gawa niya, no? Rachel, bakit mo naman nagsasalitaan si Ayon ng ganun? Bata yun eh. Sa ano man yung nakaraan ko, walang alam si Ayon dun. Ano? Nagsumbong ba sa'yo yung magaling mong anak? Di ba sabi ko naman sa'yo, yung pinag-usapan natin, sabi mo, panandalian lang siya rito natitira. Pero ano? Ilang araw na, ilang buwan na lumipas, nandito pa rin yung anak mo. Kailan mo ba yan pakaalisin dito? Rachel, pagpasensya mo ni anak ko. Makikiusap ako sa'yo na payagan mo siya dito tumira kahit mga ilang linggo lang hanggang sa gumaling yung lola niya. Wala kasi talaga mag-aalaga sa anak ko eh. Umayag ka na sana oh. Ako, Eman, pumayag na nga ako na dito tumira sa atin yan ng ilang buwan, di ba? Pauwi mo na yung anak mo, ibalik mo yan doon sa lola niya. Pag hindi umalis yung anak mo, ako ang aalis. Pa, bakit nakatingin ka lang habang pinapagalitan ako ng babae yan? Pa, asan na yung tapang mo? Asan na yung tapang mo na nandito pa si mama? Bakit naging sunod-sunuran ka na sa babaeng sumira sa pamilya natin? Hindi mo ba nakikita? Ako yung anak mo. Dapat ako yung pinoprotektahan mo. Pero hinahayaan mo akong gawin katulad sa bahay na to. Bahay natin to ni mama. Pinaghirapan niya to. Pero bakit ngayon yung kabit mo ang nagdidikta kung ano ang gagawin natin dito sa bahay na to? Namatay dahil sa inyo si mama. Pa, ala ko bababawi ka. Pero bakit hinahayaan mo ako na pagalitan ng babaeng yun? Ang sakit pa. Mas masakit pa yung pananahimik mo kaysa sa bulyaw ng babaeng yun.